Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million, maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin, yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. E di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. We are appealing to our senators for sobriety. Yung pinagsasasabi nilang tyranny of the majority, there is no such thing. In a democracy, talagang majority ang nasusunod. Bakit? Pagka nung nanalo ba si BBM, may nagsabing tyranny of the majority. That is democracy. The majority rules. Yun po yun. Wala tayong magagawa doon. Those are the rules. And the rules of the Senate are subject to amendment at any time by the will of the majority. Wala pong tyranny rito. Puro kahipokrituhan, puro demagoguery ang pinagsasabi ng minority. Ngayon, I challenge Senator Lacson. Kasi isa pang ipokrito yan eh. Surrender siya kay Bato. Unang-una, pumirma yata siya dun sa Resolution 44, di ba? Si Ping. O, pagkatapos surrender, hindi naman siya sumurrender noon. Nagtago siya. O, yung all those calling for the surrender of Senator Bato are hypocrites. Because, yung sina Teddy Casino, sina Lisa Masa, noong 2006, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo rito, nagtago yan ilang linggo sa loob ng House of Representatives. Diba? Tignan nyo yung mga news reports. Pinagmalaki pa ni Lisa Masa, doon na daw siya naglalaban ng panty sa loob ng House of Representatives, sa lababo. To evade arrest. Si Trillanes, ganun din. Si De Lima, 2 araw yan nakiusap. I was there. Kasi kami yung ng VACC yung nag-file nung Bilibid drug case. We were there nung isa-serve yung warrant. Nakiusap si De Lima, baka pwedeng 2 days muna ako rito to wind up. Hindi siya pinasok. Walang nagpumilit pumasok doon para arestuhin siya. Now they're calling for surrender. They are justifying yung pagpasok sa Senate. Ang kakapal ng mukha nitong mga to eh. Grabe. Si Lacson nga ang nag-coin ng word fugitive from injustice. Swerte lang yan si Lacson, sinuportahan niya si Noynoy, tumawid ang administrasyon, noong ginrant yung certiorari niya ng Court of Appeals, yung si Solicitor General Cadiz, ang Aquino appointee, did not appeal. Can you imagine the crime of the decade, hindi mo i-appeal yung pagkatalo ng gobyerno? Solicitor General ka. Yung mga annulment cases nga na ordinaryo, ina-appeal automatically ng OSG, siya hindi niya appeal. Yung the Ser Corbito double murder, may 2 tao na patay. O the technicality, nag-grant yung lifting ng warrant ng principal accused, hindi mo i-appeal. O, yan ang tirada. Diyan, swerte si Ping. Swerte lang talaga si Ping. But one day, his luck will run out. Anyway, I challenge him, sige, pakita nyo yung tunay na mukha nyo sa sambayan ng Pilipino. Forever mag-walk out kayo. Sige. Pakita nyo, show your true colors. Ganyan naman kayo, pikun kayo eh. Pag kayo majority, okay lang. Pag kayo minority, hindi okay. And to end this tirade, I wish to announce that after this, I am proceeding to the Supreme Court to file a case for indirect contempt against Representative Sara Ilago.
na isa pang ipokrito. Gustong-gusto niya, ayaw na ayaw niya na siya ay binabatikos. Pero, gusto niya, igalang daw siya, etc., etc. Although wala namang misogynistic sa sinasabi ko, I was mocking her. I was making a point as part of a political debate. Napaka-sensitive mo. Pero, pagdating sa rules ng korte, ay babastusin mo yung rules. Sinasabi na sa rules of court na confidential yung disbarment, ire-reveal mo. Bastos ka. Ayaw mong bastusin, pero bastos ka. At yung Makabayan Black, bastos yung mga yan. Dapat nga i-change yung last letter niyan eh. Hindi, letter G. No, anyway. Anyway, ganyan po, we will not stand for such hypocrisy. We will not stand for a violation of our rights. Ang gusto niyo mga yan, sila, red tagging, puro hipokrito eh. Sila, nagagalit sila pag nire-red tag sila, pero ang lakas sila ng loob, magsabing pasista, magdanakaw, si ganito, si ganon, ang matindi ang hypocrisy. We will teach them a lesson. And also in the works, last na po ito, because I know you're anticipating the talk of Secretary Defensor, it's a civil suit against actress Jasmine Curtis is also in the works. Kasi alam nyo, yung mga yung snowflakes, liberal woketards, ang hilig-hilig bumanat, babanatan si Pangulong Duterte, pagka sasabihin nakakadiri si Suntay, pag sila ang kino-call out, nagagalit sila, nagdedemanda sila. Let's give them a dose of their own medicine. Hindi pwede yan. Kayo lang ang pwedeng bumatikos. Kami hindi pwedeng mag-respond, demanda nyo. Magdemandahan tayo. Forever. Kung may forever walk out, forever demandahan tayo. I will not stand for such hypocrisy. If only to make a point na hindi pwede yung mindset nyo na kayo lang ang pwedeng mamintas, ayaw nyong mapipintasan. That's BS. I will not stand for that. And I will stand up for my rights. Anyway, maraming salamat po. And now, I turn over the floor. Baka bigla siyang sumagaw na, I have the floor! Magalit na. Baka bigla ko sigawan na, I have the floor! Magkamayan pa kami mamaya. I want to give the floor or to yield the floor over to our boss, our idol, our inspiration, former Secretary Mike Defensor. Thank you so much. Okay. Attorney Ferdy, maraming salamat. And of course, ito sa mga, lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo ho, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? Sabi niya, na-dismissed, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami ito, suki rin to ng 3. Ayun, si Ka Eric. So, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, minus 15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa negative 17. Yung 25 to 40 ay nasa 40% galit. Pagdating, sabi nila, ay, kayo lang mga galit. Yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning,
nasa negative 37. Ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, negative 40 ho ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. Negative 31%. Ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din no ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million. Maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. Eh di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan lang galing ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. Eh di pakinggan po natin, pagsalitain natin, eh di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Eh di ba yung pala ko admission na may alam siya. Eh yun nga kung sila E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing.